hapon. Narito na ang PIA News Cordillera. Isa sa mga binibigyang pansin ng pamahalaan ay ang pangangalaga sa mga buntis upang masiguro ang kanilang malusog na pagbubuntis. Kabilang sa mga aktibidad para sa mga buntis na nanay ay ang Buntis Congress na Trinidad Benguet, kung saan ilapit sa kanila ang iba't ibang serbisyo. Para sa karagdagang detalye, narito na ang ulat ni PIA Intern Tricia Rain Batoon. Sa pagdiriwang ng National Women's Month ngayong Marso, inilunsad ng La Trinidad Municipal Health Services Office ang Buntis Congress 2025. Ito ay isang kaganapan na naglalayong bigyang lakas ang mga ina at ang kanilang ipinagbubuntis pati na rin ang komunidad para sa mas ligtas at malusog na pagbubuntis. It's a DOH program na binababa sa ating LG. Is para sa mga buntis mainly. So, different services for them to prevent yung mga complication ng pagbubuntis nila. So, yan, meron tayong mga services, laboratory, kasi ang SOP, lahat ng buntis, regardless kung pang ilang na pregnancy mo, dapat may mga basic laboratory ka. Pangalawa, meron tayong pampering service kasi sabi natin, kahit mami, deserve mo pa rin namang magpaganda. And then, we are trying to empower also yung mga kababaihan natin. We are raising awareness, no, yung mga complications ng pregnancy so that they could pass on sa mga kakilala nila. Sa pamamagitan ng programang ito, nakatanggap ang mga ina ng libreng serbisyong medikal tulad ng laboratory services, prenatal services at pampering activity. Bukod dito, nagsagawa rin ng mga lecture tungkol sa pangangalaga ng kalusugan upang maisulong ang ligtas na pagbubuntis. Ang number one na expect ko here is yung ultrasound, which is very mahal siya sa mga hospital. Kahit na public, may mabayaran ka pa rin. Pero dito is free siya. Bukod sa libreng pagsusuri, ibinahagi rin ng mga doktor ang mahalagang impormasyon tungkol sa tamang nutrisyon, regular na prenatal check-up at pag-iwas sa mga posibleng panganib sa pagbubuntis. Based on my experience naman po, nagkakaroon po ako ng awareness bukod sa mental health problems or mga ano. Then yung knowledge din po na na-earn ko during dito, may i-apply ko po sa akin, hindi lang po sa mga kapwa kong buntis. Tapos nagkakaroon din po ng privilege ko po na yung mga services nila para sa akin at para din sa baby ko po. May mga buntis kasi na minsan lack ng finances or kaya ganun. Kumbaga, mas advantage po sa amin na may libreng kinakandak na ganito para ngay maging aware kami. Maging aware kami sa mga risk or mga na habang kami nagbubuntis tapos namin yung mga dapat or hindi dapat gawin habang kami nagbubuntis. Saka may i-apply namin to hindi lang sa pagbubuntis hanggang sa panganganak at pagpapalaki ng bata. Tiniyak ng La Trinidad Municipal HSO na ang bawat ina ay may sapat na suporta para sa kanilang kalusugan at kapakanan upang masubaybayan ang kanilang kondisyon at maiwasan ang anumang komplikasyon sa pagbubuntis. Para sa akin, it's important for us to take care of our health, hindi lang physically, but rather mentally. Patuloy na nagbibigay ng libreng serbisyong medikal at tamang kaalaman para sa mga ina ang iba't ibang health sectors para sa mas ligtas at mas malusog na pagbubuntis. PIA SLU Intern Tricia Rain Batoon para sa PIA News Cordillera. Nananawagan si DILG CAR Regional Director Araceli San Jose ng pagkakaisa para sa pagkamit ng pangmatagalang kapayapaan at pag-unlad. Binigyang diin ng opisyal na lahat ng sektor ay may pakialam at dapat makipagtulungan para mapagtagumpayan ang laban sa insurhensya at terorismo. Una nang inihayag ng Regional Task Force to End Local Communist Armed Conflict na patuloy ang kanilang ginagawang hakbang upang matugunan ang sanhi ng insurhensya. Kabilang narito ang pagpapatupad sa iba't ibang program, proyekto at aktibidad para sa mga komunidad. Lahat tayo may magagawa, lahat tayo kailangang magtulungan para mapagtagumpayan natin itong menace na ito, no, yung ating problema sa insurgency and terrorism. And of course, kailangan magkaisa tayo for long-lasting peace and sustainable development.
pang mga balita sa pag-usbong ng digital media ay tila unti-unti na rin pagkawala ng mga dyaryo sa kalsada. Ngunit sa Baguio City, mailan pa rin tayong makikita. Alamin kung paano nila nilagpasan ang hamon ng bagong panahon sa ulat ni PIA Intern Janine Laureta. Ang mabilis na pagbabahagi ng impormasyon at pakikipag-usap gamit ang mga cellphone ay nagiging posible dahil sa paglaganap ng digital at social media. Ngunit kasabay nito ang unti-unting pagsara ng mga print media companies sa mundo at sa ating bansa. Kabilang na ang pinakamatagal na dyaryo ng Baguio City, ang Baguio Midland Courier. Ngunit sa kabila nito ay nakikita pa rin ang iba't ibang dyaryo sa Baguio City tulad ng Zigzag Daily, Herald Express at Amyanan Ngayon. Since the closure of Midland is not the thing that precursed the dying of newspaper. It's a reality, walang nagbabasa, walang masyadong bumibili. Wala na, social media lang, maski walang verified na facts, maski puro chismis lang. This is a fact that we have to play around with, have to live in. Ayon kay Attorney Antonio Pecas ng Zigzag Daily, nakikita niya na hanggang 2 taon na lamang makapaglilimbag ng dyaryo ang kanyang print media company. More so that because of the realities of the times, wala nang nagbabasa. Mga tao ngayon, they don't know how to read, they don't know what's good reading material or not. Katulad din ng Zigzag Daily, posibleng tumigil na ang Herald Express sa pagdidistribute ng dyaryo sa darating na mga taon, ayon kay Dexter C. Print media has still its market. Okay. So, aside from yung mga requirement of publications ng mga government agencies and the judiciary, may niche pa rin ang print media. Because of itong ating mga older brothers and sisters, they prefer pa rin ang print over the others. Print, the traditional forms of media, print and radio. So, I think it's not dying, not now, not in 5 years. But it might be, but we have to deal with the situation. Publishers will have to deal with the situation that will transpire in a case-to-case basis. So now, what is happening right now is the print media is embracing social media platforms in order to be competitive and be relevant. So, syempre, dyan, Facebook, first, yung website, Facebook, yung YouTube, Instagram, X, TikTok, Spotify, ayun, kino-complement na yung weekly print edition. Ayun. Isa rin sa 5 newspaper na pwede pa nating bilhin sa lungsod ay ang Amyanan Balita Ngayon. Nakalulungkot nga lang po isipin na sa pagkakaroon po ng Wi-Fi, itong tinatawag nating internet, ay nagkaroon po ng naapektuhan po talaga ang newspaper. Ang newspaper industry po talaga naapektuhan. Kasi sa ngayon, kapag ang mga tao ay may cellphone, smartphone, pwede na nilang mabuksan sa mga Wi-Fi nila ang pagbabasa ng mga balita, mga news, mga updated news na nangyari araw-araw dito sa ating kapaligiran. Malaki man ang hamon na kinahaharap ng print media sa ngayon, patuloy pa rin sila sa pagpapahayag sa mga komunidad ng mga makabuluhang balita at impormasyon. Sa panahong mas kailangan ng publiko ang pahayagan, sama-sama nating silang suportahan tulad ng pagsusuporta ng ating mga pahayagan sa demokratiko, maaasahan at mapapagkatiwalaang pamamahayag. PIA SLU Intern Claude Caniteng para sa PIA News Cordillera.
Hinihikayat ng Philippine Statistics Authority o PSA Cordillera ang pampubliko at pribadong tanggapan na gamitin ang National ID Authentication Service para sa mas madali at mabilis na verification Philippine ID System Card, kabilang na ang printed at digital version. Paliwanag ni Gerard Tolito ng PSA CAR, maaaring i-verify ng mga opisina na i-incorporate sa sistema ang pagkakakilanlan ng mga taong katransaksyon nila sa pamamagitan ng biometrics. Kapag na-integrate ang sistema sa isang opisina sa National ID Registry, mas madaling makuha ang impormasyon ng kliyente at mababawasan na ang ibang proseso gaya ng pag-fill up ng forms. Ang pamahalaang lokal ng Tublay Benguet ang pinakauna nag-apply para sa integration sa sistema dito sa Cordillera. Ang kagandahan ng ating authentication service is that kahit na nakalimutan mong dalhin yung national ID mo, basta registered ka and you have the national ID card, national ID number, yung PhilSys number na sinasabi natin, just present yourself. Because the mode of authentication is, yung sabi ko nga, ulit-ulitin ko, through the biometric. Kasi once na-incorporated ang system ng isang opisina doon sa national ID, of course, dapat magkaroon sila ng fingerprint scanner or iris scanner or kahit na yung simple lang na yung simple lang na camera ng ating laptop, yung webcam na nasa computer natin, yung camera ng ating cellphone, you can use that to scan yung face of the person na nakikipag-transact sa inyo. And then, since you are already incorporated with the national ID, ma-access mo na yung information about that person in the national ID registry and then you can verify kung siya ngayon. Alam niyo ba na patuloy ang mga pagsasaliksik at paggamit ng iba't ibang teknolohiya upang mapaunlad pa ang sektor ng agrikultura? Isa sa mga nakatutok rito ay ang Northern Philippines Root Crops Research and Training Center. Silipin natin ito sa report ni PIA intern Clariza Oshang. Ang Northern Philippines Root Crops Research and Training Center ay kilala sa larangan ng root crops. Dito ang produksyon ng mga dekalidad na plant materials para sa patatas, kamote, purple yam, taro, cassava, ginger at iba pa. Ang vision ng center, ever since naitatag ito, since 1977, is to be a prime mover of root crop industry. But since we felt that the need for seed, quality seed is really needed in the Cordillera, so our mission now is to be a quality seed producer of root crop. Ang patatas ang isa sa in-demand na root crop sa rehiyon. Paano nga ba ang produksyon ng dekalidad na potato plant materials gamit ang mga teknolohiya rito? We started with the conventional one using soil media, but it's not pure soil because it's very the source for subsoil is very hard nowadays. So we do 3:1 soil mix. 3, the ratio for 3:1, the 3 is for the carbonized rice hull and only 1 ratio is for the subsoil. We are producing clean plant materials the conventional way, and also for the purple yam and potato we were able to develop aeroponic system which was funded by the Department of Science and Technology since 2019 to 2023. So we are producing now pre-basic seeds of as well as potatoes in aeroponics, and then we bulk them kasi maliliit lang yun, mga 15 to 50 grams lang. So we really have to bulk it para lumaki at mas mabigat, mas sturdy in using the drip irrigation system, which is also soilless kasi ang media nun ay 3 rice hull and 1 compost. So soilless pa rin. Sa ngayon ay 3 basic seed of potato ang pinaparami ng center, katuwang ang Department of Agriculture Cordillera. Ipinapamahagi sa mga magsasaka ang mga plant materials na ito.
So DA Car had been our partner in producing quality plant material since 2015 pa. And every year they give us funds in order for us to multiply more for the farmers. Also, the Department of Science and Technology, we were able to develop or start an aeroponic system and drip irrigation system. Ngayon, we are trying to perfect the technology so that we could produce more per plant, because as of now we are only producing an average of 16 tubers per plant. But that's better than the conventional. The conventional one is we only produce an average of 6 pieces tuberlets per plant. Ito naman ang teknolohiya na ginagamit ng Root Crop Center sa pagkulture ng mga patatas. So we're working on the tissue culture ng mga root and tuber crops dito sa center. So yung mga root and tuber crops or tissue culture plantlets na nanggagaling dito sa tissue culture ay siya ang ginagamit na source ng ating malinis na planting material sa labas ng ating seed production greenhouses. Is nakapag-provide tayo ng mga clean planting material. At the same time, yung mga patatas naman na ginagamit dun sa mga researches, for example, yung mga advanced clones natin. So, tinitingnan natin kung paano yung mga advanced clones na yun ay adapted sa isang lugar or mas resistant ba siya sa mga sakit. So, pwedeng yun yung gamitin ng ating mga farmers na padamihin sa kanilang mga lugar. And then, isa ito sa mga ginagamit ng center para sa kanilang mga training sa seed production ng mga patatas. Alam naman natin na dito nanggagaling sa center yung mga quality planting material. So we are training also our farmers to produce their own quality planting material through the apical rooted cutting production. So parang ito ay isa sa mga training instruction or techno demonstration na area din para sa mga estudyante at saka sa mga farmers at saka ibang mga agency. So our planting material is certified, or yung mga seeds namin is talagang quality siya. Since nasubok na yung mga farmers, nakita nila kung gaano kaganda or mataas yung ani na nakukuha dito sa paggamit ng technology na ito. So bumabalik-balik sila. Tapos aside from that, ibang mga farmer namin is naging isa sa mga technology adapter ng ARC. Yung iba naman is kumuha na rin sila ng plant tissue culture kasi nakita nila kung yung nasubok na nila na paggaling sa dito sa center is alam nila na quality yung seeds. At saka, nakakatulong sa kanila kasi nagbibigay or yun isa na yung ginagamit nila para sa livelihood. So, nagiging negosyo na rin ng mga ibang farmers. Isa si Nelio Compelio sa mga lumapit sa center upang malaman ang mga paraan sa pagpaparami ng patatas. Start ako ng estimate na lang natin 2012. Tinignan ko lang kung anong ginagawa ni na Mampas noon kasi sila ang in-charge sa potato rooted stem cutting production. And then tinuro-turo nila, malaki yung naitulong nila. Sakali magkaroon kami ng problema, sila ang kinukontak ko para kung paano, at saka sila mismo ang pinanggagalingan ng mga in vitro. Si Compelio ay isa sa awardee ng World Potato Congress noong 2024. Inirekomenda niya ang teknolohiya sa kanyang kapwa magsasaka. Mas maganda yung galing tissue culture kasi matagal yun. Matagal ka na, halimbawa ito, galing ito sa tissue culture. Mas matagal. Kung sa buhay niya mas
mas matagal, aabot ng 5 to 6 months na doon ka magkakat ng gagawin mo ring mother plant. Ilan lamang ito sa marami pang teknolohiya na sinisikap ng mga kinauukulan na ipakilala sa mga magsasaka upang maitaguyod ang pagpapaunlad ng agrikultura. Ang pag-usbong ng mga makabagong teknolohiya ay isang oportunidad naman para matulungan ang mga magsasaka na nagpapakain sa mga Pilipino. PIA-BSU intern Clarissa Osyang para sa PIA News Cordillera. Isang grupo ng kababaihan dito sa Baguio City ang patuloy na nagtataguyod ng kanilang kabuhayan sa pamamagitan ng pagtutulungan. Bukod sa nakakatulong sila sa miyembro ng grupo, nakakatulong din sila sa pagpapanatili ng kalinisan. Paano kaya ito? Alamin sa ulat ni PIA intern Arian Mangayabas. Sa likod ng mga hindi napapakinabangang tela, may mga kamay ng kababaihan na nagbibigay buhay, nagpatunay na ang mga bagay na akala natin ay hindi mapakikinabangan may halaga. Kilalanin ang Kalipi Aluyon Diininan Didontogan o Kalipunan ng Liping Pilipina, isang grupo ng mga kababaihan na nagkakaisa upang labanan ang problema sa basura at magbigay ng kabuhayan sa kanilang komunidad. So, dahito nga Kalipi from national down to region, Gana City, down to the barangay na siya. So, binuo ng DSWD noong 1990. And until now naman siya. Ang Kalipi ng Duntogan ay nagsimulang mabuo taong 2020, 5 taon na ang nakalilipas. Tuloy pa rin ang kanilang produksyon dahil ang kanilang produkto ay pwedeng maitambak at mabenta sa mga susunod pang araw. Tinatayang mayroong 60 na miyembro ang Kalipi ng Duntogan na nasa edad 18 hanggang 59. The livelihood program tayo is dagito more on recycled products para i-siya na makatulong tayo ti community on waste management. Dagingahan tayo nga mausar nga bado, mabalin tayo nga i-recycle or upcycle tapno maging useful isuna. From hantayo nga usaron or from waste on, may mga damage na usaron tayo. Arami din tayo nga pot holder, dagito yung matdagiyay da estopa nga honada, trapo nga disposable, and bags, kastoy. Kesa noon mo nga usaray mabalin mo nga arami doon nga kastoy bags. Karamihan sa kanilang mga produkto ay gawa sa mga damit o tela na hindi na napapakinabangan. Nakatuon din ang mga kababaihan sa pagpapalawak ng kanilang creativity at inobasyon. Kumbaga nga ikat amin nga tela, usable siya para hindi awan nga ti maibulong. So ako nga rin, dahil maong mabal nga arami doon nga bag kasi hindi siya pwede sa trapo or pot holder. So kasi ti maaramida na. No pang market bag mat, dagitoy from bedsheet mat dagitoy an. So nga dadadakkel iso na. From bedsheet, designan mi at adagaruti ko na da nga innovation. Tapno, haan nga porki wagwag or dati nga bado kahit ayan ti creative dapat mayat lang ti itsura na at kunyari dahito ikwamot tigadan dagay malalam iti dado mga bado kala i-design mi ngay for innovation kala nga kastoy may mga ganyan design siya tapnohan nga porki tigadan lang iso na kumbaga nga ikot friendly ti animal. Yan yung mga nakukuha natin sa sa mga waste na clothing na hindi namin mabenta or hindi na namin maisuot. Doon po napupunta sa mga product para magkaroon din ng livelihood ang ating mga women sa barangay. Ang mga produktong ito ay idinidisplay nila sa kanilang Kalipi Center at tuwing linggo naman ay mayroon silang booth sa trade fair ng Session Road upang maipakilala pa at patuloy na tangkilikin ng mga mamimili
ang kanilang mga produkto. Samantala, nakasuporta naman sa organisasyon ang lokal na gobyerno upang mapanatili ang produksyon at programa para sa mga kababaihan. First and foremost, may is the budget allocation. Budget allocation also in assistance if they need us. Diba, kadwaan tayo matito sa. So every time during our first council meeting every month, we're inviting different organizations if they have concerns, proposals that they need to be discussed during the council. In celebration of women, we give lots of we allocate funds. So depende ngayon anong project proposal nila. Taunan ding naglalaan ng livelihood fund ang barangay para sa nasabing grupo upang matulungan at mapanatili ang kanilang operasyon. Sa patuloy na suporta ng komunidad at lokal na pamahalaan, ang Kalipi Aluyon Diininan Didontogan ay patunay na ang pagkakaisa at pagkamalikhain ng kababaihan ay hindi lamang nagbibigay ng kabuhayan, kundi nagtataguyod din ng isang malinis at maunlad na kinabukasan para sa lahat. PIA-BSU Intern, Arian Mangayabas para sa PIA News, Cordillera. Maraming tao ang nangangarap magkanegosyo. Dugo, pawis at tatag ng loob ang puhunan dito. Ngunit para sa isang dalaga, ito ang pagsubok na kinakailangan niyang lampasan para sa buhay ng kanyang inaasam. Ating alamin ang paglalakbay ng isang dalaga patungo sa hangad na tagumpay sa report ni PIA Intern Angela De Vera. Sa hirap ng buhay, hindi madaling umangat. Lakas ng loob at talino ang kailangan para malagpasan ang kahirapan. Sa pagtatayo ni Glency Toclotino ng maliit na negosyo, hindi alinlangan ang hirap ng paglalako ng produkto sa mga tao. Isa itong hakbang sa buhay na kanyang inaasam na sa sarili ipinangako. Hello po! I am Glency Toclotino and good morning po from La Trinidad Benguet. So po akong starting entrepreneur, a young entrepreneur here at the Strawberry Lane sa KM5 Municipal Park near the tourism office. And you can visit us for the food products na strawberry based. Nag-try po akong mag-start ng business which is our strawberry based products like our jams kasi nakikita ko na makakatulong ito sa aking family and of course para rin po mabigyan po ng kulay ang world of agriculture since may mga kabataan po na hindi po sila masyadong naengganyo sa agrikultura and we're trying to bring it back para maengganyo po ulit sila. Sa murang edad, sa kahirapan namulat. Ang simpleng hilig sa pagtitinda, nadala hanggang pagkadalaga. Sa pagbubukas ng kanyang negosyo, ang galing ang ipinamalas. Patunay na hindi sa edad nasusukat ang pagiging madiskarte, kundi sa kakayahan ng katulad niyang kabataan na hindi natitinag sa pagsubok na higante. From IT na pumunta po sa business, it's really difficult since iba po ang skills ng mga nagbi-business sa IT. And thankfully naman po, na-apply ko naman yung mga ibang skills sa IT na nagagawa ko rin po sa pag-advertise na aking business. Yung mga challenges po na aking na-receive is, personally po, I have self-doubt. Kasi parang sa pag-aaral ko ng IT ng 4 years, tapos mag-shift lang ako sa agriculture, parang iniisip ko na sinayang ko yung 4 na taon. Pero sa pagdaan ng panahon, doon ko na po naiisip na ay yung mga skills ko pala sa IT, pwede ko namang i-transfer sa agricultural business. Gano'n. And sa other challenges naman po sa
usually financial ang aming kalaban, and we are trying po to get help from our LGUs. And thankfully, napro-provide naman po nila yung mga seminars, trainings na kailangan namin to further expand our business. And as a student before na nagtatrabaho din sa farm, it's really difficult kasi maghahanap buhay ka sa farm, tapos uuwi ka, kailangan mong maging ate sa bahay, tapos ihuhuli mo yung pagiging estudyante mo. You always, like, pag uwi mo, you prioritize your family, tapos yun, sa medyo gabi na, yun po. Despite po na magbukbok ako sa aking self-doubt, trinay ko na rin naman pong sumali sa mga young programs, agriculture and entrepreneurship. And nag-take risk na rin po ako since I saw my mom take the risk, then I also took the risk. Parang domino effect. And then, yun po, pag may kasama ka talaga, you are willing to do something, and as long as you have faith in yourself na kaya mong mag-start, then you can do it. Sa tulong po ng mom ko and sa Department of Agriculture, I'm thankful po and grateful sa mga training, seminar, workshop na inyo pong ginagawa para sa mga kabataang tulad namin to open up our business. Tiwala sa kakayahan at sarili ang kanyang puhunan. Para sa kanya, hindi dapat matakot sa simula kahit sa maliit lang muna. Dahil ang tagumpay ay parang bulaklak sa tag-araw. Pilit na sisibol kung tayo ay magsusumikap at maniniwalang aangat pagdating ng araw. Shop ni Glency Loctotino na isang sangayat ababay. Maraming kabataan ang nangangarap umangat sa buhay, ngunit nagkukulang sa tulay upang makamit ang tagumpay. Ngunit si Glency Toclotino, isang halimbawa na hindi alinlangan ang edad o kasarian upang ang isang pangarap ay makamtan. Ang paniniwala sa sarili ang unang hakbang at sa pakikipagsapalaran ay hindi laging tagumpay ang naghihintay sa daan. May lugmok man o dagok, ang bawat salapi ay may kalakip na aral tungo sa magandang buhay na minimithi. Kaya naman isang halimbawa sa bawat kabataan ang kanyang pangarap na sinubukan. Ngayoy kwentong tagumpay na ating hinahangaan. PIA Dinsu Intern Angela De Vera para sa PIA News, Cordillera. Talaga namang kahanga-hanga ang abilidad at pagkamalikhain ng mga kababaihan sa larangan ng diskarte. Nakakabilib ang kanilang makabagong paraan ng paghahanap buhay na mahirap pantayan at lampasan. Patunay nga naman na ang kababaihan ay may angking kakayanan na dapat hangaan. Ang kanilang kahusayan ay hindi lang para sa kanilang kabuhayan, kundi pati sa kaayusan ng kanilang komunidad. Yan lamang ang ilan sa mga balitang ating nakalap ngayong linggo. Para sa iba pang news updates, i-follow kami sa aming Facebook, Philippine Information Agency, Cordillera Administrative Region at sa X-App sa PIA_Cordillera. Mag-subscribe din sa aming TikTok, Spotify at YouTube channel na PIA Cordillera. Ako po si Arn Marie de la Cruz. At ako naman po sa Esperanza de Guzman na Imbag Amalam.